Amen. And kagahapon namin sa DCC, padayon na itong live group dito sa DCC, at itong Friday, dinhi po Miss Marieta, dito sa Tumatog, and siya ni apelido ni Juan Marita, Tumatog family. Praise God. Ingon ba itong musimba karon, pero wag man kaabot. So balikan na sa nato, follow up para kaabot naging simbahan. Basta yung lapok mo yung nagmapag, kaya lapok mo kayo itong ilang area dito. Praise the Lord. But ako mo gihangyo yung mga kaigsunan, tanan mga leaders, dili lang leaders, but kita ng mga disciple na sa Ginoo. Let's share the gospel. Amen? Amen. Murag gamay ra kayong amen. I-share inyong naibalaan sa pulong sa Ginoo. Ayaw itago o ayaw suluha, ayaw o idaw atong i-share ang maayong balita. Akong mga pag-ampo nga tingali sa inyong Brother Boy, maka-open ang tag live group dito sa inyong dapit. Dito po sa inyong mga parinti, Sister Vilma, sa Tabayan, ato sa mablihan o live group. Akong goal o vision ining tuiga mga kaigsunan, before maabot ang ato ang 4th year anniversary karong December, akong vision na wala na yung bangko ng mabakanti din sa itong church. Amen. Murag yun. Usbuna ko. Akong vision na karong tuiga before ang atong 4th year anniversary, wala na yung bangko ng mabakanti din. In the name of Jesus. Akong prayer na kitang tanan gamiton sa Ginoo. Walay magulaw-ulaw. Himuon sa Ginoo pagka atong naon sa pagwalis sa Ebanghelyo sa Diyos. Amen. Praise God. And salamat sa kinabuhi ni Pastor Claudio. Amen. Glory to God. Salamat sa iyang pagpadayon, ulan init, rain or shine. Iyahang pag-open po, no? O bagong mga cell group atong abangan. And kasi mga gisulti ng mga bagong cell group i-open dito sa Baybay na napuntay cell group ilan Nanay Alcantara, dito ila Sister Lodlot, no? Brother Sani Ranel. Then next pohon ato anasad nang ipa-expand dito sa uban pang mga kabalayan. Istorya dahil nila itong silingan naman dahil sila itong imuhang mga kaberks, no? Open na po sila ang balay o life group. Praise the Lord. At pagpaka ng Ginoo. Praise God. Thank you, Jesus. So, ay naman tayo gibuhat, kabalugong ang Ginoo mga kaigsunan muliho. Amen. O pinagi ni anak mga kaigsunan, glory to God, mahimaya ang ngalan sa Diyos kung kita usap mga igsuon magulahan. Manindog na pagbalik, samtang basahon nato ang pulong sa Ginoo. Joshua chapter 5 verse 1 to verse 15. Atay Bible atong ablihan, kung wala tay Bible, tanaw ta sa tubangan, kaya atay monitor din ha. Joshua chapter 5 verse 1 to 15. Nakay binisaya niya. So na itong Cebuano para di na ka maghubad-hubad. Ang tanang mga hari nga amuryahanon sa kasadpang bahin sa Jordan, ug ang tanang mga hari nga Kanaanhon nga dito daplin sa dagat sa Mediterraneo, nakabalita nga gipahubas sa Ginoo ang Jordan samtang nanabok niini ang katawhan sa Israel. Nangaadlok sila o mintalaw sa mga Israelita. Verse 2. Unya miingon ang Ginoo kang Jose, paghimog mga konsilyo gikan sa lagit nga bato o panulia ang mga Israelita. Busa naghimo si Jose o mga konsilyo ug ituli sila dito sa bungtod nga tulianan. Gibuhat niya kini tungod kay ang tanang mga lalaki nga husto nag-edad sa pag-apil sa guba
sa pagbiya nila sa Ehipto na namatay man dito sa kamingawan. Kay bisan tuod tinuli na ang tanang lalaki nga namiya sa Ehipto, walay usa nga natuli sa natao panahon sa pagpanaw nila sa kamingawan. And remember, ang ilang panaw mga igsoon sa kamingawan ning abot og 40 ka tuig. Atong basahon. Ang katawhan sa Israel nagpanaw sa kamingawan sulod sa 40 days o 40 ka tuig. Niining panahon na ang tanang lalaking nga husto na kagulangon sa pagpakigubat sa pagbiya nila sa Ehipto na namatay. Tungod kay wala man sila mamati sa Ginoo. Mark that word, because they did not listen to the word of God na namatay. Giingnan sila sa Ginoo nga dili sila makakita sa tabuno o tambok na yuta nga iyang isaad sa ilang katigulangan nga gihatag niya kanila. Apan ang mga anak nila nga mimpuli kanila wala matuli samtang nagpanaw sila sa kamingawan. Kining bagong kaliwatan mao'y gituli ni Josue. Human sa pagpanuli nagpabilin sa kampo ang tibuok katawhan hangtod na aayo ang ilang mga samar. Ug ang Ginoo miingon kang Josue karong adlaw giwaktan ko ang inyong pagkatinamay ingon nga mga ulipon sa Ehipto. Busa kadtong dapita ginganlag Gilgal hangtod karon. Samtang ang mga Israelita nagkampo sa Gilgal sa patag na kasigbit sa Jericho, gihimo nila ang kasaulugan sa pagsaylo sa isang ika-14 adlaw sa bulan. Sa pagkasunod adlaw, nangaon silang pagkaon na abot sa Kanaan. Markahin ninyo na sa inyong Bible. Sinangak na trigo o pan na walay patubo. Unya, mihunong pag-ulan o bana. O wala na magabato ni ini ang mga Israelita. Markahisan ninyo na atay significant revelation diya. Sugod na itong tuiga, nagkaon na silang pagkaon na abot sa Kanaan. Sa duol na si Josue sa Jericho, nakakita siya tao na nagbarug sa tubangan niya nga nagbit-bit og espada. Giduol si Jose kaniya og nangutana, sundalo ka ba namo o kaaway? Sunod. Bitubag ang tao, dili ako sundalo ninyo o kaaway. Aniya ako ingon nga pangulo sa kasundaluhan sa Ginoo. O pinghaba si Josue aron pagsimba og mingon siya, andam ako sa pag-alagad kanimo, unsabay ipabuhat mo kanako. Giingnan siya sa pangulo sa kasundaluhan sa Ginoo, hubua ang imong sandalyas kay ania ka sa yuta nga balaan. O gituman ni Josue ang ipabuhat kaniya. Amen. Karong adlaw ang mensahe nga kaigsunan nga gusto nako kay share nga kanato nunod sa tuang tema God's Plan, God's Timing. Ang title sa message karon, everybody read, go. Pusko na to, murag si Mama rin akong nadumog. Everybody go, read. Gilgal. Gilgal. Amen. Praise God. You may be seated. Gilgal. Gilgal. Hallelujah. Ang Gilgal, dili ni siya pangalan sa nasod o pangalan mga kaigsuunan sa purok o pangalan sa barangay. Gilgal is a specific mga kaigsuunan place. Dapit diin gihimo sa alagad sa Ginoo o dapit diin ang Dios mismo ay nagplastar o nagtudlo a significant place diin nianang dapita mga kaigsuunan karong buntag dunay mga pipila ka mga butang nga ipadayag ng Ginoo.
So, this place, kung atong tanawon diha sa Bible map, the location of Gilgal is on the eastern border of Jericho. It played a significant role after the Israelites crossed the Jordan River. It was the first encampment in the Promised Land, where they erected 12 stones as a memorial to the miracle of the river's parting. Additionally, the Israelites were circumcised at Gilgal, and it was at this site that Joshua changed the name of the place. Si Joshua ang naghatag og pangalan niining dapita, ug iya ning gitawag og Gilgal, nga sa ato pa ang kahulugan, the stone rolled away. The stone rolled away. Dito dapita giingnan sa Ginoo si Joshua pagpili og 12 ka mga leader gikan sa 12 tribes of Israel. Ngimong balikan basa ang Joshua chapter 1, chapter 2, chapter 3. Makita nimo mga kaigsuonan dinha ang ilahang journey. Makita nimo kung sa gibuhat sa Dios sa ilahang journey. Dinha usab mga igsuon ang pinaka known o pinaka grabe nga mayon ko milagro na gibuhat sa Ginoo mga kaigsuonan na hitabo while the journey from the wilderness to the Promised Land. Ang wilderness mga kaigsuonan, bago sila moabot sa Promised Land, kinahanglan silang moagi ni adtong maong river o ni adtong maong suba sa Jordan. Pero kanang suba sa Jordan mga igsoon ni adto, grabe ang kakusog ni anak na tubig, grabe ang kadako ni anak na suba. O dili lang kay kanang pundo na, kana nga tubig mga igsoon, kana bang flash flood o flash river, kanang mo kung yun sulog o mo pwede niya mo kuhanin mo, makapatay ni mo kung tabo ka, dili ka mga kaigsuonan, kay bawang mulangoy, uwa kay diskarte, pwedeng mamatay ka, inigtabok ni mo niya ng dapita. That's why, tungod sa kagay sa ulo sa mga tao, mga igsuon, nadugay sila sa wilderness, natutuyok sila. 40 days, good silang ga-journey. Pero kung buti mo, hunahunahon, Jordan lang ang pagitan sa wilderness to Promised Land. 40 years sila 40 years. 40 years sila na nagtuyok sa wilderness. But ang pagitan lang sa wilderness to Canaan or the Promised Land is just a river away. Think about that. Suba lang ang pagitan. Unsa kay mga kababag nga wa sila kaabot sa Promised Land? Number 1, wa sila maminaw sa pulong sa Ginoo, sa instruction sa Diyos. Number 2, tig-ang ilang kasing-kasing. Number 3, they are kanang used to. Murag, okay na ni. They are contented sa kung unsa man ang ilahang kadawat in the wilderness. Because in the wilderness, God still do miracles. Nagpaulan ang Diyos og mana. Nakakaon sila. So, ako ba dito okay na tagari? Bahalag, wilderness ni, total, ang Ginoo nagpakaon man atong mana, so God provide. God provide. That place, mingon ta, God provide for them. Even sa wilderness, the clouds, which represent the presence of God, buwan kanina. And they carry ilang ginaladala ang kanang arka sa pakigsaan or the Ark of the Covenant. Amen. And so they are
Aw kinata na ang arkas kobenan, ang presensya sa Ginoo ban kanato nakakaunta sa mana nga gipaulan sa Ginoo. Dili man sayo mga kaigsuonan atong inumduman ang milagro sa Ginoo o malipay tang eksperyensya mga kaigsuonan sa milagro o panalangin sa Dios. Pero sugilan ko ikaw, dili radiha kutob ang plano sa Ginoo. Tingali once upon a time, you are blessed by a miracle. You are healed from that kind of disease. Tingali na ayaw ka niya ng mong balatian. And you remember na ikaw, once upon a time, giayon sa Diyos niya ng mong balatian. Ayaw na ginumdumi nga napakaisakit kay giayon na ka sa Ginoo. Now, kaniyang giayon na ka sa Diyos unsay purpose sa kayuhan ngayang gihatag nimo. Dili lang mga igsoon para sa imong kaugalingon aron ikaw makapahulay o malipay. But ang purpose sa Ginoo para gamiton kaniya alang sa iyang kahimayan. God is always looking forward. And God has always best plan ahead. God is always a God of surprises. Salamat sa Ginoo sa pandemic. Salamat sa Ginoo nining mong building. Salamat sa Ginoo sa blessing. Salamat nito mong panahon. Daghan magkaigsunan ang paagi sa Ginoo nga diin iyang gibayaw, gipanalanginan ang iyang mga katawhan. But pandemic is gone. Pagtuon nato katong panahon na katapusan na nato. Pagtuon nato katong panahon na end of the world na. But how many years na gikan sa pandemic and still we are here? Nalagihapon na din Now, nakapamutan na maka, Lord, humanang pandemic Ginoo. Karong tuiga, Lord, unsa man ang imong plano sa kong kinabuhi. Unsa man ang imong ipabuhat nato. Because ang Ginoo doon na gay pag-igsulti. Persultian ta ka, kung dili ka muadtos Gilgal, di ka kadungog sa tingog. Amen. Without going to Gilgal, you cannot understand the plan of God. You cannot discover your potential. Because in life, bisag wa na pandemic, kung wa na makaigsunan ang imong sakit, you're still living in it. Murag napubya ka. Murag naagyapon ka, living in a horror. Nga naman, murag ka o na-stuck. In a dark place, itawag na siya mga kaigsunan o kanang kasi tawag kaning itawag na siya sa in English of kanang sa kanina na ko'y term gusto ilito ha? Kana bang gikan ka sa girate ka, di nakakahawa na kaagi ha? Trauma ay lugay kayo na mga diba sa testimony sa anak ni Bishop Peter Tansi ang founder sa CCF si Joy. Ako to i-share ang butog ng naabo ko'y time ng click ato whenever na ko i-share sa itong GC naadyo na siya significant. I-click ninyo na kay pa-bless mo na. So diyan ako partner na ingon nindot yung testimony sa anak ni Peter Tansi. So, ako gi-search dayon ako naglangan kay basta na sa isulti kabalo ko nga nindot yun na. Kung na-bless na si anak. So, ako dayon gitan-aw. Tinuod yun. Ang iyang nagian mga igsuon anak siya bishop, anak siya pastor, pastora, naa sila'y dako na ministry, pero ang nagian ni Joy when she was alone sa ilahang balay kay nas ministry iyahang maginikanan gi-rape siya 7 ka lalaki. Hunaara mo na gi-rape siya 7 ka lalaki. Pero wa siya ipatay.
most of the time, daghang gire ipagpatay. Naka-question siya nga nung nahitabo sa iya. Yung ginikanan ng alagad sa Ginoo. Naa silang mga kaigsunan sa ministry. And why? Nga nahitabo man to sa iya. Nga nung gialaw sa Ginoo. Sometimes we question God. Why God let these things happen? Sakit kayo to kung sa inyo hato nahitabo. Bisan sa kuha mga kaigsunan, I cannot imagine. I can't imagine. Kung usa sa kuang mahal mga kaigsunan anak, kilabtan uging anak. Pero tanawa paminawa ang iyahang video mga kaigsunan sa journey sa kasakitan o sa trauma. God is speaking. And God is molding her. O kinsa si Joy karon? Ano na yung apelido karon? Ha? Joy Tanshi sikat man ang apelido niya karon sa Embalo. Mendoza. Mendoza. Unsa siya karon? Unsa iyang ministry karon? Abi sa yawa o kadtong nahitabo sa iyaha mao to ang iyang ikamatay. O mao to makaigsunan ang ikadaot sa ministry sa iyang ginikanan. Kung siya kamahan, ikaw pa'y ginikanan, di ka mawa o mawan ang umoy ububiya sa pag-alagad sa Ginoo. But the response, mga kaigsunan of Joy and the family, is love and forgiveness and trust in the Lord. Lord, kanong imo ning gialaw, we believe nga naa kay plano, we believe nga naa ni Ginoo indot nga ipikto sa imong ipabuhat kanamo. And so they didn't stop in the moment lumingon sila Jordan River o di maka wilderness time. Was sila magpundo ni atong dapita. They think of God's will and God's plan and God's purpose. Kung doon na gani dilimayong hitabo sa imong kinabuhi, ayaw paghuna-huna o dilimayo, ayaw kwestiyonan ang Ginoo, ayaw makaisunan o basula ang Ginoo, lakaw sa pinakailalong na dapit sa imong nahimutanan o pangutana ang Ginoo. Lord, unsay imong plan? Hallelujah! You know, the word Gilgal means stone rolled away or a circle stone. Kanang bato nga pwede nimong masigo. Na may bato, daghang klaseng bato, na bato nga pataas lang, straight lang, but this stone is specific. Stone that can be rolled away. You know who is the stone? Jesus. Ang lingkod nga bato, bato-kuranan? Si Jesus. But the 12 stones in Gilgal is talking about us. The generations of God. It talks about the people of God. We are stones. And gusto sa Ginoo nga kita dili mga bato that will stop forever. Na magpabilin diha, magpundo diha, magpuyo diha. Gusto sa Ginoo that we can be stones that can be rolled away. Amen. Every year, every day, every moment sa itong kinabuhi, gusto sa Ginoo na kita iya magkaigsuunan nga i-plastar sa different places. Because, you know, sa pagpangalaga, we are in a journey. Amen. And in a journey, we are in the process. Now, ato taron sa significant place nga Gilgal. Ako nagipang
interpret, and I put some words sa katibutangan din ha, mga significant word nga naa mga kaigsunan sa Gilgal. Gilgal is a place after the after the Jordan crossing sa Jordan, after sila maka-cross na itong nung sapa, dili man basta-basta ang pag-cross, so kinahanglan nila mo stop, so sa kadapit, and then rest. So niyo makita din ha, the Gilgal is the campsite. Mga people ha, nahala tayo youth camp, mag-camp ta. So abot pasabot, moadto ta dito, mag-camp ta, meaning naata dito mga igsoon aron mangayo sa Ginoo, mag-ampus Ginoo, mapahuway sa presensya sa Ginoo. So ano support kung sa pay mo masulti, but you are in that camp. So camp is the place of rest. Camp is the place mag-igsunan to worship. Camp is the place to pray. Camp is the place mag-igsunan where you can hear God. Amen. Ang mayroon namin, in English ko na ko, anak mabutaan ay mag-English. Dapit sa kampo ni Dinha mga igsoon, makaingon ta a place of refuge. Sa dihang mga sundalo, magkampo sila, ilagid ng i-secure na dapit. Dito sila makatulog, dito sila makapahulay. So, Gilgal is a place of rest. Amen. Number 2, Gilgal is a place of transition. Now, before aning a verse sa chapter 5, basahan chapter 3 and chapter 4, magkaigsunan doon ay saan ang Ginoo kag Joshua. Doon kinining mong panahon, bagong namatay si Moses wala nakaabot sa promised land. Si Moses siyang katigulangon, tungod kay sa kagahit sa mga taong ulo, si Moses nadamay, namatay dito sa wilderness. Pero kung imong basahon ang tibok kasulatan, may igsoon, may tungod sa kinabuhi ni Moises, wala ba nakaplagi ang iyang lawas? And some of the negative thinker, mingon sila gikaon puros bakunawa. Pero I believe because Moses is the son, is a man of God, I believe mga kaigsunan ng Ginoo mo'y nagkuha kaniya. Amen. So daghang mga scholars na ingon, Moses is taken by God himself. Amen. So Moses did not remain in the wilderness. Moses gikuha sa Ginoo. Sama sa pagkuha ni Ginoo sa Ginoo kang Elias, sama sa pagkuha sa Ginoo kang si tawag kani kang Enoch. So neto mo panahon sa dihang si Joshua na ang nabilin kinsa may mutindog na lain kay ang kanang musunuray kadtong kanang successor na imong successor si Joshua man ang na-train. Si Joshua rapod ang grabe ka na bitang courage, kaisog o katapos, pagtuo. No? Dili siya, gawas ka na siya pagtuo. No? Si Joshua magkaigsunan ay wisdom gikan sa Ginoo. So, mahimo ang leader, di yung pwede nga wa kay initiative. Di pwede nga dili advance sa imong thinking. Sa una silang panahon, may mga leader dili pwede nga dili ka husgan o dili ka iso, dili ka maayo makigubat. So si Joshua na siyang tanan, niya ingon pagidinha na si Joshua gwapong tao. Ito basta-basta mura si Vince. Sige to Jim, mura si Dudo. So yun na, pero si Joshua netong mong panahon makaigsunan, gisultihan sa Ginoo, gipadaygan sa Ginoo, same word nga gisaad sa Ginoo ngadto kang Moises, mausab nga word gihatag sa Ginoo kang Joshua, ayaw kadlo. Do not be afraid. I am the Lord your God. I will never leave you nor forsake you. Amen. The same word gihatag sa Ginoo kang Moises, do not be afraid. I am the Lord your God. I will never leave you nor forsake you. But remember,
Dili lang sa panahon mga kaigsunan ni Moises nga milagruhan sa Ginoo, gitunga sa Ginoo ang maong dagat. Nini mong panahon na gitunga sa Ginoo ang maong suba. Kung gitunga sa Ginoo ang Red Sea sa panahon ni Moises, dunay suba na gitunga sa Ginoo panahon ni Joshua. God is still doing miracles. Sultihan ta ka mag-igsunan bisan sa panahon tingali nagkuhaon as Ginoo or kanang medyo senior nako na ako'y mga anak I believe, na ako'y mga disciple I believe nga gamiton sa Ginoo, or maybe mas nakupa kini mong ministry kaysa akong nagian sa ilang panahon. Amen. Because I believe God will never stop doing miracles. Amen. Hallelujah. Amen. Kaya sa Ginoo tumaon ang Red Sea. Kaya sa Ginoo magkaigsunan paundangon ang flow sa river aron lang makatabo ang iyang mga katapa. Sultihan na kaigsuon unsa man ang force na gusto mo birani mo, gusto mo hila nimo paubos. God is able to stop that force. Hallelujah. Namupugo. Amen. I prophesy right now, I don't know kung paraasa ni o kinsa ni dunay gusto mo pugong sa imong kauswagan karong orasa. I prophesy God will stop, God will cut in the name of Jesus every ties of the devil. Pasensya na mo kay Pentecostal yung kay kumuha. Nagpugong-pugong na yung patong Domingo kay Mother's Day. Glory to God. Hallelujah. Every time akong hinumduman ang mga milagro na gibuhat sa Diyos akong kinabuhi, I always pray, I believe, Lord, if you do miracles sa akong kinabuhi, nahibaw ko, mas dagko pang milagro, mahitabo sa kinabuhi, sa akong mga anak, and up to the next generation, because you are their God. Excited ko sa kinabuhi sa akong anak na akong giupawan. Because I know and I believe this is the next generation. Amen. And while I'm in Gilgal, maginikanan kami ng Santa Naamos Gilgal, ayaw ko city ang panahon. Santa Natas Gilgal, ayaw og simbag Diyos. Because there was a time when they are in Gilgal, nagalgal. Ayaw paggalgal. Sometimes, sa kadaghanas milagro, sa daghanang panalangin, murag kang pagtinatasa. No? Tinapula na, tinamuampo, tinabuhas ang Bible, kaya nga naman, di pa wala na ang mana. Tapulan, kung trabaho nga naman, naay mana. Ang mga anak ko, di naman trabaho, naay pamana. Let's stop. Pamana ka ni. Oh, hindi mamana ka ninyo, pero kinahanglan. Namingon mo, Lord, I can have my own legacy. Yeah. Gusto ko ginulon ko na abot na Ginoo sa kong amahan. I believe na kay special. May paabot na. Amen. Always. Amen? So, while we are in the place of transition, ang makita niyo diha, na nagdapita, nabuhian sila, nakabuhi sila, nakapahuway sila because in that place from slavery to freedom and redemption. Yan nagdapita, giingnan sila sa Ginoo. Limang ka mismo ang Ginoo nakigsulti nila, kining dapita, minumdumi. Gikuha o giwagtang ko ang tanang kaulawan. All your shame are vanished and gone. I remove all transgressions and shame away from you. This place is a place of holiness Amen. and righteousness. Amen.
from darkness to His glorious light. Kusog na pakpak para sa inyo. Okay. And a transition from miracle and blessing direct gikan sa Ginoo to doing something, and God will bless the work of your hands. Amen. And hindi mo panahon naging na sa Ginoo, gidala na mo na ako sa yutang saad aron inyong i-cultivate, aron inyong trabahon, ug aron kamo makakaon sa inyong hinabuan. Tanang mga naghako, mayong amen. Amen. And I will share my dream. Ako damgo hapon. Kamata ko sa kung damgo mga alas 6, siguro to alas 7 na. Kay dugay po kong nakatulog. Kaya, tanang ko malandungan, malandong ko aning mensahe, study ko. Kaya pagkatulog na ako, ipadang ko sa Ginoo mga 6 or 7 around that hour. Nakita na ko dito ang ministry specific sa life group and specific sa life group sa baybay. Tingnan na natin sa Pastor Claudio. Some are not good nga portion, but ang word dito, we will not be provoked, we will never give up, Amen. continue preaching the gospel, Amen. kaya ang Ginoo muluwas sa Diyos sa mga tao. Amen. I don't know specific, ewa po kanto dito, kahapon unta, pero wag ko kanto kay ang traffic gikan buhangin pa doon, grabe, hantod naabot ko sa ilang, nawag na ko, pragdig yun pa kaya na, alas 5:30 na naabot ko sa ilang. Naamagod din sila ilakaw kay, sa to, alumni. So, Ingos Pastor Claudio, ay na lang, kuwadi, kay muli na ko. Sayo kong muli. O sige, naglungag na bagsaking, nagpiko, dalhan na lang ninyo simbahan. Dala ni mo na ito. Naon, tagpiko ron. Naon, tagsakit. Praise the Lord. So, ako gingnan si Pastor Claudio, unsa ni ako nakita sa damgo, naay tindahan, naay atbang, naay medyo babae dili nga mga 60 or 50 plus or 60 edad, naa siya mga anak. And dili nga pamilya gamiton sa yawa, hadlangan ang inyong tigom, ang life group mo sulti og negative words, mo diskurahe. Some other words makaprovoke specific kang Giselle. Makaprovoke. Makapalagot ba? Nga dito sundan ko niyo, naghimo na tagmaayo, gusto tang naluwas sila. Unya, balusan ta nila, dili maayong istorya. So, ingon ko, dili tayo dapat mag-provoke. Even na mga sulti nga dili maayo, nadunggan dili maayo sa may ilahan, maguminto diha, ipalapos di kas dunggan, let's focus. Kaya good news, mutubo ra gid na. Amen. Abi nimo, kadtong mga tao nga maoy number 1 nga moana, mo to'y mga natandog deep inside. Nag-atik-atik ra na. Pero naagyod na sila kana bang gusto ko pero maulaw ko, gusto ko pero something is not right. Kapag kang ipakita sa Ginoo na kuubad sa damgo, gingnan ko sa Ginoo. Adto ka. So niadto ko, mahapit na itong gabi. Naniadto ko dito, nagsigil ako dito, may igsuon o sulti na itong sa gugma sa Ginoo. All I'm talking about is God is love. God is compassionate. God can understand. God is merciful. God is full of grace. Hangtod na abtan ko kadlaw, kadugayan,
nakalangoy rin sila sa gugmas, Ginoo. Amen. And so ang word dito, ang makapatandog rin sa tao, gugmas sa Diyos. Amen. Gracias, Ginoo. Bisag unsa pa ilahang kasuko, kaligutgot, unsa pa ilahang mga samad, unsa pa ilang mga problema, unsa pa lang ilang mga hugot, unsa pa lang ilang mga giagian, dili na nato pangutan-on. Ang ato na lang, you need the love of God. Amen. Kinahanglan ka gugma sa Diyos. Dawatang gugma sa Diyos. Ang pag-uli na ko, kay humana ang battle, ning-uli ko, pag-uli na ko, naunsa ba ito nga, manuktok ko nga rin, ay musulod ko, apre mo na yung pulpahan, pagtanaw na ko, na si mama nagto. Parang naman ka rin, mga stress mo magsadlaw. Pagtanaw na ko, si mama nagardin-gardin. Nagardin-gardin siya. Ano sa mga diya? Siya nga, naghimo ko gardin. Kadlaw na ko. Walang mga awan. So, nakutan ko sa Ginoo, so may meaning at the Lord. Anong nagardin-gardin mo to siya dito? Nahinumdum ko siya ang permitting ingon, o mamatan ko na ko siya sa kadlaw. Alas 3, makamatagi na siya. Asa siya Bible, mag-ampo siya. More kinaiyang trabaho, niya iyan na ng nabatasan. Yan ang ni-share na ko. Yan si Julika na hagog gihapon. Yan ginautuyo ko, so parang kamatagas. Pero di, yan sila mga tuong. Alangan, labag ko pa mga tuong. Naday ka mata. Alauna, alas 2, alas 3, mga tuong. Pero siya, asang Bible at ampo. Tulog sa'yo. Sumauto'y tubag sa Ginoo sa kong pag-ampo. Nahin ko, ma. Nag-ipon ba ko ni mo? Huwag pa. O karon na lang. Tama natin. Siya prayer warriors meaning ministry ha. Amen. Pagpaka na itong Ginoo. Kauban ni Mili, kauban atong uban pa nga hanaw na one woman standing. Nga huwag mo give up. Nga nagpadayon sa pag-ampo, nga nagpadayon mga kaigsunan pag-cultivate, nagpadayon sa pagpugas, pagtanom o mga luha para sa buluhaton sa Ginoo. Pagpaka na ito ang Diyos sa amin. And so we need more prayer warriors in the church because the battle is daily sa unudog-dugo. The battle is in spirit realm. Amen. Manaka ang pagdaog, wala maigsuon sa pagprovoke, wala sa pagtubag o kasuko, wala makaigsuunan sa pag-response o dili maayo. Ang pagdaog diha sa pag-response sa Gilgal na paagi, pampaubos. Hallelujah. And you know, napag-revelation sa Gilgal because it's a circle. Mga kaigsunan, sometimes you need to go low. You need to bow down. Amen. Dili na to tuhan ang kanabitaw. Ang buhay ay parang gulong. Gulong ng palad. Ang buhay ay gulong ng palad. Di ka mutuwa na. Nga muratag ligid ko nung gituyok-tuyok. Pero mutuo ta nga muratag bato nga gituyok-tuyok. Sometimes makaigsuunan tuyok ko ng bato. Pero dili maigsuon matibag ang batong lipon. Sometimes tuyokon, sometimes nasa ubos, pero bato gihapon. Ang gulong pag matuyok, maigos langsang puslot Diyos. Pero ang bato, magpabiling ligon. Maunan, kita makaigsuunan. Bato, tubangan sige. Naimong katapat Gilgal. 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 Hallelujah. Amen. Amen. Pagpaka na to si Jesus. Sometimes God allows us to be in the lowest part of our lives. Pero dili, aron mapildi, apan, aron makapamalandong, aron makaampo, aron makaluhod, aron makaluhod.
hiyarabakash. Amen. Gimingaw mo sa pulong sa Ginoo sa. Gimingaw mo sa apostolic preaching. Glory to God. Next, a place of transformation. This is the place diin gipagtuli ang mga way tuli. Sa ilang panahon, literal ang pagtuli. But sa atong panahon karon, it means baptism. The Bible clearly nga nagpasabot ka nato, circumcision is cleansing time. Baptism. Gilgal is a place where God will clean your heart. Like David. He was in a place of Gilgal. He was create in me a clean heart of God. And renew a right spirit within me. Kaysa kabisi nato. Kaysa kagrabe sa atong magiagian. Kaysa ato mga igsoon, mga experience, maybe maayo man o sa pili na kinahanglan yung tagdapit na gitawag Gilgal. Di mingon ta Lord, susiha ang akong kasing-kasing. Susiha, Ginoo. Even kami, mga pastor, we are doing the ministry, but we are in a distance away. Posible ang ministry makapabisi, pero wala kay panahon sa pagpakiksadurot sa Ginoo. So kita tayo na kinahanglan tag place of Gilgal. Amen. Where we can say, Lord, susihan at kasing-kasing. Cleanse my heart. Clear my mind. Lord, speak to me. Lord, transform me. Amen? Amen. Gapray ba ta sa Ginoo for perfection? Gapray ba ta sa Ginoo na? Lord, kung namay dili right, kung namay dili correct, Ginoo, Lord, baguhin mo. Are we praying, church? Are we praying? Lord, if I've been mistaken sa akong mga decision, Lord, let my next step be perfect. Right. Kung napandol man ko Ginoo, agahapon akong prayer karong adlaw, my journey will become smooth. Amen. Amen. Gilgal is a place of healing. Place of healing. Dapit na Gilgal, dapit diin ugutan sa Ginoo ang paghilom sa mga sugat. Di malikayan sa atong journey, sa atong pangalaga, bisag unsa nato ka-close sa Ginoo, bisag unsa nato makaigsunan kasuod sa Ginoo. Di malikayan makaigsunan usahay masamaran ta. Usahay mga igsoon, tinumdum ko sa una, saka sa bukid para mag-uma. Kanang kinahanglan yun na mulikyuhan pag-ayaw ang dala. Pero human ang maghagbas, no? Sunod sa pilalang kasimana, kapat pimi nga moagi nga walay mga unsa namo. Pero na di ito'y mga daak na nanggawas. Nga kanang daak, abin mo sagbot lang na. Pero ang daat, inig-agi ni mo, di ba ni mo maramdaman na yun na nasama doon ka? 15 na ita. Katong mga bagong generasyon, di na ito sila ka-relate na. Sagbot na siya na 15 na ita, pero gabas. Pero wala na kaibaw, na nasama na di ka. Naidaghang mga Kristohanon din hiwa kaibaw nga nasamad na di ay sila. Niya doon ay mong katapat din ha. Pasig samaran na. Samaran lagi. Walang siya kahibaw ba, no? Na di ay place yung kinabuhi nga nasamdan. Wala niya ma-recognize to eh.
That's why we need to go to Gilgal. Amen. Kinahanglan nato dapit din magpaayo. Amen. Tuguti ang Diyos igsoon nga moayo. Especially kung naibaw kang samaran ka and you are bleeding. You need a place to heal. Number 5, a place of restoration. This is a place of restoration. From shame to honor. Tingnan sa Ginoo ang kaulawan, giwagtan ko na. Ang himaya, madawat niyo na. Amen. Thank God for His glory. Thank God sa iyang habiling dugo naghugas mo na ko. Ang pagkamatarong sa Diyos na niya kanato. That's why we can say, I am the righteousness of God through Christ Jesus. Number 6 is a place of worship and praise. So dito, naghimo sila kasaulugan. Ang unang Passover na hitabo makaigsuunan sa place of Gilgal. Dito sila nagdaig, nagsimba sa Ginoo. They worship God and gihimo to nila maigsuon nga momentous time, memorable moment, and a remembrance of God's miraculous works. Di ba specific, basab ni mong Joshua, ingon na Ginoo, pagbutang o bato, palibot niya ng mong dapit, o panganli ng dapit o Gilgal, aron hinumduman na ang Diyos kanunay nag-uban o naghimog milagro para kaninyo. Sometimes when we are in the lowest part of our lives, remember you are not a bowl or you are not a tire to be tired. You are a stone. Amen. To be solid and strong and firm. Bisag iligid-ligid pa, dili matipag. Amen. Amen? And yes, it's also a place of provision. Amen. Continuously, God provides. Di man ka, ni undan mana. Pero nagkakaon sila. Asa sila nagkakaon? Gikan makaigsunan sa mga pag-ani, sa mga tanong nga wa pa nila gitanong. Doon ay saan ang Ginoo, there will be a transfer of where. Lahi ang magtanong, lahi ang magkaani. No? Giyandam na sa Ginoo. Di ba katong gipa-spayan pa sa Ginoo o gipa-spayan pa ni Moises sa 12 na mga spies ang Kanaan. Ang report sa Napulo, negative. Pero ang report ni Caleb o Joshua, you say, yes, dito mga dagkong tao, mga ganti. At itong naging pagbasa kanina, lahi-lahing tribo na dito. Pero niingon si Joshua, naa dito ang abundansyang panahon. So wala na yun si Joshua, dili ta mo adto kay basi mga matay na dito. The 10 spies reported negative. Ningon sila, mga matay na dito, pagtukon ta isa ra ta ka Irox mga higanti. Pero dito mong panahon, unsay nakapalayas sa tanang mga higanti o sa tanang mga nagpuyo sa yutang sa. Kabalo ba kag usa? Balita lang. Balita lang. Nana day media dito ng panahon ano? Wapay XFT ato. Pero naanay balita dito. Tingali, nana po yung mga marites atong panahon na. Unsay lahat na dumog? Ang hagunos sa kaigsuunan na kusog kayo sa maong sumba sa Jordan. Nga gipaplastar sa Ginoo ang mga tubig na dilig
gibuklan sa Ginoo nga dili mo bunda. Tingali mo ba ato dito siguro sila kapanuba ang mga tubig. Kaya ano nagkagubot man sila. O sa dihan ng mutana sila po sa nahitabo, doon na reporter na mingingon. Ang mga Israelitas na nabuk sa Jordan o ang ilang Ginoo nagpikas sa mong suba o sila nakatabok nga daw walang yuta ang ilang gilakwan. Dili di ay basta-basta ng mga tawhana. Ang ilang Diyos gamahanan bisag unsa nato kadagko mga matay tani. Malayas na dinhi. And so, wa sila'y nadala sa kahadlok, nagdali-dali sila panglayas. Nakidagko mo kayo itong mga tingil, kaya mahiganti ko ito ni Perte, dalian na nilang nakahawa nito. Tanawa paagis Ginoo. Wa nagpaulan ng Dios og mana, niundang ng mana. Pero ang Ginoo may pamana. Na day siya giandam dito, na siya trigong giandam, na siya mga hani dito giandam, na mga tao dito nagplastar na, daghang pagkaon, tingali na mga gulay dito, tingali na mga prutas dito, tingali na gagawin. Pirting pusukas mga Israelitas. Amen. Nga naman, ang Diyos sa pamaagi. Ang Diyos sa milagro. Ang ilang Diyos nga gialagaran. Diyos nga makahimog sa tanan. Munang si Tatay Digong ni ngayon. Maybe in your religion, your God is stupid. So hindi masabot. Because your God is a monument. Inyong Diyos na imatani ka kita. Inyong Diyos na ipapa ni kasolte. Inyong Diyos na ikamot di kahimo sa pagluwas ninyo. Nabitaw to'y from Leyte. Grabe kong kahit sa hitabo. Nga siya mo'y nagluwas sa iyahang Santo Niño. And that moment hapit siyang mamatay. Ningon siya, nakarecognize, nahigmata siya. Di ba Ginoo man kanamo? Di ba giampuan man kanamo? Nganong ako may puluwas nimo? Gilabay niya nangita siya, pastor. Siya pastor. Siya'y kasulti nimo. Hapit min nangamatay, ako'y nagluwas sa Ginoo, gilabay na ako. Nakasama ko, pastor. Ingon ang pastor, nahigmata na ka. Pagpaka na to, Ginoo. Niining mong panahon, daghan ang mahigmata. I pray, spiritual blindness will be stopped. Because we are in the place of Gilgal. Mag-amputa na ang mga buta makakita. Spiritual blindness will be stopped. They will see. Religious spirit ma-deliver. Makakita sila ng tinuod na pagsimba o pag-alagad mag-igsunan dihak sa tinuod na Diyos. Dili kinumidya, dili mag-igsunan katiyaw-tiyawan, dinhi sa itong pagpangalagad. Kung magseryoso kita, makadawat kitang milagro, makadawat kitang panalangin. Tingalin nyo na yung mga challenges nga itong agihan. Pero niyan ang mong panahon, mas makita na ito ukun sa kagamahanan ng Ginoo, ukun sa katong Diyos kagialaganan. Because your lowest part will become your testimony that in your down moment, God saved you. Hallelujah. Pakita to siya katong picture ni Giselle. Tanawa na. Saan niya nakita? Stone. Abling lugar. Tomb. The stone was rolled away.
deliverance, resurrection, restoration, salvation, blessing, and abundance. Amen. It talks about the living Savior. It talks about the high priest sitting at the right hand of the Father. Yes, Lord. It talks about assurance. Yes. It talks about eternal life. It talks about Jesus. Jesus. The song was rolled away. I want you to play the song, the Karijobi. Glory to God. Sa pagkanta, the stone was rolled away. Forever. Forever. Yan. Forever we are free. Forever we are forgiven. Forever we are blessed. Iksundi ko mo ito na walay gihimo ang Diyos na pinag-krus. Yes, thank you, Lord. I do not believe. Isa unsa ka ka-simple nga tao. Unsa ka ka-inosente nga tao. I believe deep inside your heart, you can recognize maayo ang Diyos. Maayo si Jesus ako. Make a memory with Gilgal. Do not forget His deeds in your life. Do not forget the salvation time. Do not forget the miraculous time. Panahon na manghina ka, panahon na laayan ka, panahon na mabot ang pagduha-duha, panahon na mabot ang tao. Remember, the stone was rolled away. Stand at your feet and worship Jesus today. Happy Gilgal moment today.